Tumitili ang alarm clock. Alas 6 ng umaga. Simula na naman ng panibagong araw. Pero para sa isang ina, ang tulog ay parang luho. Dahan-dahan niyang ginigising ang kanyang mga anak. Sila ang sikat ng araw sa kanyang buhay. Naghahanda siya ng almusal, nagbabalot ng baon, at sinisiguradong handa ng lahat para sa kanilang araw. Lumalaki ang kanyang puso sa pagmamahal habang kumakaway siya paalam. Pagkatapos, sisimulan na niya ang kanyang araw, puno ng mga gawaing bahay, mga lakad, at baka may konting oras para sa kanyang sarili. Tahimik na ang bahay ngayon, pero hindi magtatagal. Umuugong ang washing machine, parang musika ng pagiging may bahay. Nagtutupi siya ng mga damit, iniisip ang kanyang pamilya. Bawat piraso ng damit ay may bawang alaala. Napangiti siya, naalala ang mga tawa ng kanyang mga anak. Araw-araw ay parang ipo-ipo sa dami ng gagawin. Pero masaya pa rin siya, dahil ang pagiging ina ang pinakamagandang trabaho sa mundo. Ang pagiging stay-at-home mom ay isang full-time na trabaho at higit pa, parang lagi kang nagbabalanse. May mga pagkaing ihahanda, labahin na itutupi at mga laruan na pupulutin. Parang hindi tumatagal ang kalinisan ng bahay. At kapag akala mo ay may oras ka na para sa sarili mo, kailangan na palitan ang diaper ng baby. Minsan nakaka-overwhelm din. Madaling makaramdam na parang kulang pa ang ginagawa mo. May mga araw na pagod ka, physically at emotionally. Walang katapusan ang mga kailangan gawin. At nakaka-isolate din ang nasa bahay lang buong araw. Namimiss mo ang pakikipag-usap sa ibang matanda. Namimiss mo ang pagkakaroon ng career sa labas ng bahay. Pero kahit na maraming challenges, ang pagiging stay-at-home mom ay napaka-rewarding. Sa kabila ng mga pagsubok, nakakahanap ng paraan ang mga ina. Matatag sila, matalino sila, magaling sila mag-multitask. Natututo silang maghanap ng saya sa gitna ng gulo. Cherish nila ang mga tahimik na sandali, isang mahigpit na yakap mula sa anak, isang gusot na drawing na may nakasulat na I love you, mommy. Ito ang mga sandaling nagpapahalaga sa lahat. Ang mga ina ay eksperto sa paghahanap ng mga creative solutions. Nagiging laruan nila ang mga ordinaryong bagay. Nag-iimbento sila ng mga laro para ma-entertain ang kanilang mga anak. Sila ang mga reyna ng paggawa ng paraan mula sa wala. At ginagawa nila ang lahat ng ito ng may pagmamahal at pasensya. Ang pagiging stay-at-home mom ay hindi lang tungkol sa paglilinis ng bahay at pagluto. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang mapagmahal at maayos na kapaligiran para sa iyong pamilya. Ito ay tungkol sa pagiging present para sa iyong mga anak. Ito ay tungkol sa paggawa ng mga alaalang tatagal habang buhay. Ito ay tungkol sa paghahanap ng saya sa mga simpleng bagay. Ang amoy ng bagong lutong cookies na pumupuno sa bahay. Pagbabasa ng bedtime stories habang magkayakap sa sofa. Panunood sa iyong mga anak na natututo at lumalaki araw-araw. Ito ang mga importanteng sandali. Ito ang mga sandaling nagpapa-special sa pagiging stay-at-home mom. Seksyon 5, Tagumpay ng isang ina, pagdiriwang ng maliliit na tagumpay. Araw-araw, nakakamit ng mga ina ang maliliit na tagumpay. Isang batang natutong gumamit ng potty. Isang masustansyang pagkain na naubos ng mga anak na pili sa pagkain. Isang tahimik na sandali para magkape. Parang maliliit na bagay lang ito, pero tagumpay pa rin. Ito ang mga paalala na magaling kang ina. Ito ang mga dahilan para magdiwang. Ang mga maliliit na tagumpay na ito ang nagbibigay ng lakas sa isang ina. Binibigyan siya nito ng tibay ng loob para magpatuloy kahit mahirap. Pinapaalala nito sa kanya na may nagagawa siyang pagbabago sa buhay ng kanyang mga anak. Ito ang mga pundasyon ng isang masaya at makabuluhang buhay. Seksyon 6, ang matibay na espiritu, pagkuha ng lakas mula sa loob. Saan kumukuha ng lakas ang isang ina? Ito ay nagmumula sa malalim na pagmamahal. Ito ay nagmumula sa matibay na ugnayan niya sa kanyang mga anak. Ito ay nagmumula sa kaalaman na pinalalaki niya ang susunod na henerasyon. Ito ay nagmumula sa loob. Ang lakas ng isang ina ay hindi laging nakikita. Minsan nakatago ito sa kanyang mga luha. Minsan natatakpan ito ng kanyang ngiti. Pero lagi itong nariyan, isang malakas na puwersa na hindi kayang sirain. Seksyon 7, Pamana ng pagmamahal, pagbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Ang mga ina ang puso at kaluluwa ng pamilya. Sila ang tagapag-aruga, tagapag-alaga, at tagapagturo. Ipinapasa nila ang mga tradisyon. Itinatanim nila ang mga magagandang asal.
Hinuhubog nila ang kinabukasan, isa-isang bata. Ang pagmamahal ng isang ina ay walang hangganan. Ito ay isang pagmamahal na matiisin at mabait. Ito ay isang pagmamahal na nagpapapatawad at nakakalimot. Ito ay isang pagmamahal na tumatal habang buhay. Ito ay isang pagmamahal na nakapagpapabago sa mundo. Seksyon 8, Pagsaludo sa mga supermoms, isang pagpupugay sa pagiging ina. Sa lahat ng mga ina diyan, kayo ay kahanga-hanga. Kayo ay matatag. Kayo ay magaganda. Sapat na kayo. Huwag ninyong kalimutan yan. Kailangan ng mundo ang inyong pagmamahal. Kailangan ng mundo ang inyong malasakit. Kailangan ng mundo ang inyong lakas. Salamat sa lahat ng ginagawa ninyo. Kayo ang tunay na superheroes. Marami kayong ginagampanan. Marami kayong responsibilidad. Pinapadali ninyo itong tignan, kahit hindi. Kayo ang nagbubuklod sa inyong pamilya. Kayo ang ilaw na gumagabay sa kanila sa kadiliman. Kayo ang pagmamahal na nagpapaikot sa kanilang mundo. Seksyon 9, sa lahat ng mga ina, mahal kayo, pinapahalagahan kayo, sapat na kayo. Huwag magduda sa inyong kahalagahan. Huwag maliitin ang inyong halaga. May nagagawa kayong pagbabago sa mundo, isang yakap, isang halik, isang bedtime story sa bawat pagkataon. Kaya magpatuloy sa pagmamahal, magpatuloy sa pag-aaruga, magpatuloy sa pagbibigay liwanag. Mas maganda ang mundo dahil sa inyo. Tandaan, hindi kayo nag-iisa. Mayroong isang buong komunidad ng mga ina diyan na nakakaintindi sa pinagdadaanan ninyo. Makipag-ugnayan sa kanila. Sumandal sa kanila. Magtulungan kayo. Sama-sama, kakayanin ninyo ang lahat. Dahil kayo ay mga ina. At ang mga ina ay kayang gawin ang lahat.